Sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercise 2024, iba't ibang pagsasanay pa ang nilahukan ng military forces ng Pilipinas at United States of America para sa layunin na mas mapatatag ang abilidad ng mga ito sa iba't ibang military operations. Narito ang report mula kay Mia Layagin. Sa unang linggo ng Exercise Balikatan 2024, sumabak na kaagad sa iba't ibang mga pagsasanay sa aspekto ng operasyong militar ang magkasanib na puwersa ng Pilipinas at US. Nitong ika-25 ng Abril, magkasamang nagpakitang gilas ang Philippine Air Force personnel kasama ang 3rd Marine Logistics Group at 772nd Explosive Ordnance Disposal Squadron sa isinagawang Simulated Improvised Explosive Device Disposal Training sa Camp Aguinaldo, Tarlac. Ang balikatan exercises ngayong taon, layunin ng partikular na pagsasanay na ito na hasain at ihanda ang mga kalahok para sa mga sitwasyong kakailanganin ng kaalaman at kasanayan sa pagdetect, assess at neutralize ng mga IED devices. Air assault exercises naman ang naging sunod na pagsasanay ng Philippine Marines at United States Marine Corps sa Balabac Island, Palawan nitong ika-26 ng Abril. Sa pamamagitan ng USMC CH-53E Super Stallion, parte ng naging air assault exercise ang troop insertion via helicopters sa mga designated zones, kung saan ay pamahalas ang kapasidad ng PH at US Marines sa pagsasagawa ng komplikadong military operations at rapid development scenarios. Sa kabilang banda, sa kaparehong araw, matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Indo-Pacific Command at French Navy ang Simulated Replenishment Sea Exercise bilang parte ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa West Philippine Sea. Ang MME ay isa sa mga major component ng balikatan na layong mapatatag ang kahandaan at palawakin ng operational range ng naval fleets para sa resupply missions habang nasa dagat na hindi nakakailanganin ng madalas na port visits. Kaugnay nitong linggo lamang ang 3 bansang kalahok sa MME ng Balikatan 2024 ay nagsagawa rin ng Joint Maritime Search and Rescue Exercise sa WPS para mas patatagin ang kooperasyon at koordinasyon ng mga bansang ito pagdating sa maritime emergencies. Nagsimula ang balikatan noong ika-22 ng Abril at magtatapos sa ika-10 ng Mayo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.